Kita nyo to? Sa sobrang laki ni Ayton Idol na prevent niya yung layup sana ni Kevin Porter Jr. So, okay, goods na yan syempre. Tapos understandable din na hindi niya hinabol yung tira sa labas, gawa nung andyan na si Smart at hinahabol na rin yan. No sense na para mag-close out pa dyan kasi may gumagawa na nun. Pero heto na nga, tila nawalan ng floor awareness si Ayton dito kasi nung tumira, literal na yung bola na lang ang tinitignan at hindi yung mga tao sa floor. Kasi 'di ba, kung tumira ka sa side na ito ng court, then Mintes, ang probability na ang bola ay tatalbog papunta sa side naman na ito ng court ay malaki. Kasi papunta sa ganong gawin mo nga tinitira yung bola eh. Pupunta lang yan sa side kung nasaan si Ayton ngayon kung short, 'di ba? That's why si Luka heto, nandyan. Si Portis pati KPJ ay nandyan din po. Ang punto lang natin, hindi na nga pumupustura si Ayton doon pero hindi na rin siya nagba-box out. Literal na nag-ball watch lang siya. No box out or anything. Ano ba mahirap dyan ha? So ano yung i-expect mo kung outnumbered ka na sa ilalim? Now ito, napansin na to mismo ni Coach JJ kasi may mismatch na siya sa ilalim kay Green at mukhang hinihingi na niya ang bola, though kahit siya mismo ay hindi sigurado kung hinihingi ba niya gawa nung may Giannis na nag-aabang dyan. And also, wide open na si Jake sa tirang to. So okay, tinira ni Jake. Nagmintes, then yung tao niya sa depensa heto na. Binababa na ang bola habang siya po ay nandito na nahuhuli. Actually kung nagsipag lang siya ay makakaabot pa siya dyan sa ilalim para makapagdepensa dyan. Gagawin din ng ibang mga kampi niya sa Lakers ang mga kaya nila para ma-delay yung pagpasok ni Giannis. So tignan natin kung ano ang gagawin niya. Boom, nag-jogging si And sinabi nga natin, gagawin ng mga kampi niya ang makakaya nila para mapigilan to. Pero dapat andyan pa rin si Ayton bilang huling depensa nga ng rim. Siya yung sentro Kung kumaripas siya dyan ng takbo, dinatapal pa niya to panigurado, di ba? Sinabi nga rin to ni Redick matapos tong game na huling nanalo sila kontra sa Grizzlies. I think most guys, we talk about it as a team. You don't feel like you're getting the ball. The rest of your focus kind of wanes a little bit. I think that's human nature for most NBA players. At sa Ayton yung tinutukoy niya dyan. Kaya kita natin, wala sa focus, tatamad-tamad. And sa ganito rin talaga nakakasakit si Ayton sa Lakers. Dapat kasi ang mentality niya ay protektahan talaga ang loob. Ngayon po, napaswitch po si Jake kay Portis. Medyo lugi si Jake ng konti gawa nung wing or guard ang role nito. Tapos ang makulit pa, bro, abot kamay mo lang si Portis. I mean, hindi ko sinasabi na abutin mo siya, edi foul yun. Pero literal na sasabay ka na lang, tatalon ka na lang tapos bubuka mo yung kamay mo. Or kung hindi mo abot, edi isang step na lang yan. Ang lapit nyo, nahayaan mo lang yung kampi mo na lamunin dyan sa ilalim. Pero to be fair nga, may mga times naman din na solid siya. Tulad dito na nag-switch siya kay Kuz and naging active pa rin siya rito to the point na hindi na nakatira si Kuzma. So okay yan. Nag-reset itong box tapos natagpuan na naman ni Kuzma na katapat niya si DA at ganun muli napigilan niya pati na rin ni Luka yung atake. So another okay na naman. Ipinasa kay Giannis sa gitna, nakarecover din siya kagad. At syempre, may wall na kailangan niyang banggain dito para makapasok lang. So kita nyo, okay naman din siya kung engage siya sa depensa Kaya ayan, naka-force sila ng tirang pilit dahil sa shot clock. Actually para sa akin okay nga to Kahit pa nakascore si Giannis dito at least nakikita mong active sa depensa yung big nyo. Tapos hindi nagpapabaya. Yan naman din ang gusto mong makita yung effort. Kasi kahit magagaling dumepensa na big ay makakascore naman din talaga si Giannis gawa nung all-time great naman na din yan. Kaya okay to. Okay din na makikita mo siyang ganyan na parang frustrated kasi nakakascore yung tao niya. At least kita mo naman na meron din siyang pake. Tapos fourth quarter ayun, hindi na pinasok ni Redick si Ayton gawa nung malamya nga ang laro. Sa one-on-one din kasi nakikita nating dumedepensa naman kay Giannis pero nasoskoran at nasoskoran lang din siya. Actually umiscore po ng 12 points si Giannis kapag si Ayton ang tumatao this game. So basically, siya talaga ang responsable ng mayorya ng mga puntos ni Greek Freak sa larong ito. Marami rin kasing dahilan din yan. Pwedeng demotivated siya kasi nung 2025 ay okay naman ang galawan niya. Pero ngayon medyo pababa talaga. Kaya ano po ang mga sabi nyo sa recent na laro ni DeAndre Ayton mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.